Oh, bakit naman ho ganun? Mababait naman ho mga anak ko eh. Bakit parang pumapatay lang sila ng manok? Dalawang anggulong sinisilip ng pulisya sa naganap namang Siko Massacre sa Batangas City. Una ay selos. Sa sinumpang pahayag ni Troy Gonzales, ito ang nakita niyang tanging motibo ng nag-iisang suspect na si Jerry Bayan. Dahil alam kong pakay kami lang dalawang ni Donald selos. So. Tapos nung nawala na kami, napapanig daw, siya bu naman. Kaya parang naging dalawa pong anggulo ng kanyang pagpatay. Kaya umano nagwala si Jerry Bayan at walang hapas na namaril ay dahil sa akalang nanliligaw si Donald Medina kay Susan Kerubin. Nagsiselo si Jerry sa'yo dahil baka napapagusto sa'yo si Susan Kerubin. Ano ba yun? Hindi naman dahil hindi ko naman nililigawan yung Susan Kerubin ho eh. Kasi sinasabi niya dahil sa akin, dahil doon sa selos, hindi naman talaga yun ang naririnig ko. At saka din yung isang nakaligtas, alam naman na siya buong hinihingi. Nang si Ray J, dahil pakinig niya siya buong hinihingi. Labis ang pagtataka ni Rolando Abiera kung bakit sarado pa ang kanilang bahay na umagang yun. Pagsilip niya sa bintana, ito ang tumambad sa kanya. Ang labi ng kanyang mga mahal sa buhay. Naliligo sa sariling dugo. Ang asawa niyang si Jennifer Abiera, 42 taong gulang. Anak na si Eliosa, 9 taong gulang. At Jeptron, 3 taong gulang. Kahit mamampitaan sila ilang beses ang ginawa sa pamilya ko. Pinahirapan ko pamilya ko ilang taon, tapos pinigla lang nila ang minsan nila, inubos nila. Nagtamo ng matitinding palo at saksak sa ulo ang mag-iina ni Rolando. Malinaw na hindi sila bubuhayin ng mga suspect. Sa di kalayuan naman, sa labas ng bahay, nakitang bangkay ng panganay na anak ni Rolando, si Lovely, 13 taong gulang. Sinikap na itago ng mga salarin. Sa ilalim ng mga palapanang nyog ang hubad na katawan ni Lovely. Basag din ang bungo. Ang kitang tumanas din ang bata sa matinding pahirap bago gahasain at tuluyang patayin. Sabing kayo na pag ginawa nila sa akin. At yung walang kamalay-malay, pati yung anak kong 13 anyos, pinupok na sa loob ng bahay, dinala pa sa labas. Niripa nila. Ayon sa paunang investigasyon, mula sa siwang na ito ng bahay ng mga Abiera sa may likuran, kinaladkad ang murang katawan ni Lovely sa kasukalan. May 70 metro lamang ang layo. Subalit hindi natutulog ang Diyos. Nabuhay ang sanay ika-5 biktima na si RJ. At mayroon siyang nakilalang isa sa 3 suspect na pumasok sa kanilang bahay noong gabing iyon. May tubo sa lalong madaling para makuha na ng PNP, sa Yaya PNP na malitas kagad ang kasong yan. Ngunit ilang oras lamang lumipas sa Batangas City, mayroong nilukuban na naman si Satanas. May sinampalo yung dalawang lalaki. Hindi ko kilala kung sinong sinampal na yun. Ang tinukoy na unang sinampal ng suspect na si Jerry Bayan, isang truck driver, ay si Donald Medina, 19 taong gulang. Biglang pumasok yung Jerry Bayan ho yun, na bigla akong sinapok na wala akong salisalita. Dito. Bigla akong sinapok na wala akong kabog-abog, wala akong imik-imik. Binatokan ho ako, tapos may hawak na Armalite. Pagkatapos kay Donald, isinunod na sinaktan at tinutukan ng Armalite ay si Troy Gonzales. Tapos sabi po nung Jerry Bayan, sinasabi ko sa inyo, kayong lahat, kaya ko patayin ngayong gabing ito. Pagbalik ko, manda kayo, papatayin ko kayo, kaya ko kayo masakarin ngayong gabing ito. Muling bumalik si Jerry Bayan sa bahay. Ngunit sinasad na ito ng pamilya Gonzales dahil na rin sa takot. Sarado na ho nung aming balikan. Nung hindi hubuksan, bumilang siya na hanggang 3. Bago sinipa niya yung pintuan, bago siya nagpaputok ng 3. Sabi, buksan daw yung pintuan. Tapos, kapag hindi daw bubuksan, papatayin daw kami. Paulanan kami ng bala.
Pagkatapos nun, sinipa ng ang pintuan. Bumilang ng hanggang 3. Nang makapasok sa loob ng bahay si Jerry Payan, hinanapan ng shabu si Alan Tiempo. Bisita lamang ng gabing iyon. Si Alan, kita ng, yung sa bulsa, nagpakita ng walang shabu. Pagtagilid, pinutukan na lang si Alan. Pagkatapos nun, patay si Alan. So, sino makita pa rin, tas kaulilin nga yung kalibing ko si Linlin. Tila wala na sa sariling suspect. Nirapido na ang loob ng bahay. Tinamaan na rin sa isang kwarto sina Sunny Gonzales, asawa nitong si Daisy, at ang pangaling na anak nilang si Grace Ann, 9 na taong gulang. Dinig na dinig ng tumakas na si Donald ang lahat habang nakatago sa silong ng bahay. Diretso po kami ng silong ng bahay namin. Yun, doon na po kami nakarinig ng na nagmamakawa na nga ho yung mga kasamahan namin doon na wago, hindi naman ako. Nang mapawi ang usok mula sa Armalite, normal na nilisan ni Jerry Payan ang bahay. Yung nasa labas na siya, lumabas na siya, clear, patay ng lahat. Tapos nagpaputok. Oo, nagpalit yata yun ng magazine. Tapos nagpaputok, hakpak. Oo. Clear, patay na ng lahat. Tapos malayo na, nakarinig pa ako ng isang pang putok. Sa gitna ng 5 bangkay, may isang iyak na narinig. Iyak ng 9 na buwang gulang na anak ni Sunny, si Owen Jasper Gonzales, na tinamaan ng bala ng M16 sa kanang palad. Sa paunang investigasyon sa Sariaya Massacre, natuklasan na lubang maluwag ang seguridad ng bahay ng mga Abiera, kung kaya't madaling nakapasok ang mga salarin. Yung pintuan, basta lang nalagyan ba ng ipit para lang sumara. Hindi nilalak. Actually, hindi nilalak yun. Dapat hindi na nagising pa magkapatid na Jetron at Eliosa habang pinagpapalo sa ulo ng matigas na bagay. Ito yung makikita nyo, halos ang tama ng mga biktima sa ulo. Yan hinampas ng bato at sinaksak ng matulis at matalas na bagay. Nakakuha rin ng mga hibda ng buhok sa kaliwang kamay ng biktima si Jennifer Abiera na pinaniniwala ang galing sa suspect. Patunay na nanlaban si Jennifer habang pinapalo sa ulo. Nung tumindig siya, sinalubong na kagad siya ng suspect. Kasi nga, andito siya, pumapanik si RJ hinataw. Ngayon, may palagay ako na nasa bunutan ni Jennifer, yung isa sa mga suspects. Hinataw din siya, bagsak siya, kaya yung bagsak niya. Halos marami sa pinto. Sa lugar kung saan naman nakita ang hubad na bangkay ni Lovely Abiera, 13 taong gulang, lumitaw ang pinaniniwala ang murdered weapon. Isang batong matulis na nagkulay pula na dahil sa dami ng tugong tumikit dito. Isa pa sa pinakamahalagang ebidensya na nakalap ay ang telang ito na panakip sa sopa ng pamilya Abiera. Pagdidiin ito sa kahayupang ginawa ng suspect sa murang katawan ni Lovely. Ito po nito. Kung tinatama na liwanag ng ito parang makitab na porsyon. Yun mapapasin nyo. Ito konfirmadong semen, sabi ng aming soko. Noong Webes nakapagsalita ng nag-iisang nakaligtas sa massacre, ang 7 taong gulang na si RJ. Di ba sabi mo, ikaw ay tumaas na bago ka ulit bumaba? Anong ginawa mo? Punta ko doon sa sasaraan ko na po yung pinto, pinapasara na po sa akin. May nakalimutan po ako sa taas. Nung taas ko po, pinupok po ako sa ulo. Nalagdanan pa lang po agad. Sa 3 salarin, isa lamang ang nakilala ni RJ. Si Jason Poy, hindi tumakbo. Pinukpok po siya na makapos. Sinila ng pabuntang banig. Ilang oras matapos ang krimen, dadakip si Jason magpantay. Agad na itinanggi ang pahayag ni RJ. Masasabi ko lang po talaga, napakasakit po sa akin. Di mo niyo po nagawa nun. Ako pa po na ituro ng bata. Ang alabay pa ni Jason, nasa loob siya ng bahay na maganap ang krimen at kasalukuyan nagpapahinga dahil may lagnat.
Panalangin ko sa taas, mabuhay po ang bata at maituro po yung sino pong tunay na gumawa po ng krimen. Ang masakit po kung bata po ako naituro po nun. Nasa Australia si Miss Mel Gonzales ang mabalitaan ng pagkaubos ng mag-aama sa kamay ng salarin. Oh, bakit naman ho gano'n? Mababait naman ho mga anak ko eh. Bakit parang pumapatay lang sila ng manok? Dalawang anggulong sinisilip ng pulisya sa naganap namang Siko Massacre sa Batangas City. Una ay selos. Sa sinumpang pahayag ni Troy Gonzales, ito ang nakita niyang tanging motibo ng nag-iisang suspect na si Jerry Bayan. Dalang alam kong pakay, kami lang dalawang ni Donald Celos. So. Tapos nung nawala na kami, napapanig daw, shabu naman. Kaya parang naging dalawa pong anggulo ng kanyang pagpatay. Kaya umano nagwala si Jerry Bayan at walang hapas na namaril ay dahil sa akalang nanliligaw si Donald Medina kay Susan Kerubin. Nagsiselo si Jerry sa'yo. Dahil baka napapagusto sa'yo si Susan Kerubin. Ano ba yun? Hindi naman dahil hindi ko naman nililigawan yung Susan Kerubin Kasi sinasabi nila dahil sa akin, dahil doon sa selos, hindi naman talaga yun ang naririnig ko. At saka din yung isang nakaligtas, alam naman na siya buong hinihingi. Yung si Ray J. Dahil pakinig na pakinig niya siya buong hinihingi. At yun nga, ang ikalawang anggulo, ang pinagpapawal na gamot. Galit na galit na po yung si Jerry. Tapos nagbilang ho siya, hanggang dalawa. Tapos nakarinig na po ako nung putukan. Ang tagal po nung paputok niya. Bagamat walang impormasyon ng pulisya tungkol sa drug trade ng pamilya Gonzales, nakatanggap ng impormasyon ng Brigada 7 na nagkaonsehan umano ang suspect at si Sunny Gonzales na nagkakalaga ng 1,000 pisong shabu. Yung pong kumpare ko po na nakatira ko sa likod namin, nagbabigay daw ng 1,000 para po kumuha ng ipinagpapakuha ho. Jerry? Oo. Sino kumpare mo yun? Hindi ko po muna lang po sa amin sabi lang po. Hindi ako naniniwala dahil kung involved mo yun, hindi na ho maghihirap yun. Hindi na ho maghihirap sa buhay. Kita naman ho yung mga involved sa shabu na nananagana. Noong Webes, matagumpay na nahuli ng pulis ng Batangas City ang suspect na si Jerry Bayan habang nagtatago sa Cagayan. Sa impilan ng pulisya, agad niyang inamin ang krimeng kanyang ginawa. Wala akong galit sa pamilya. Gusto ko lang matigil kasi yung nagbebenta lang ng drugs. Ayon kay Jerry, wala siyang pinagsisihan sa nangyari. Maliban lamang sa pagkadamay ng batang si Grace Ann, 9 na taong gulang. Yun, doon siya ginawa nga sa kanila, doon nagsisisi. Pero doon sa bata nga yung nadamay, kahit hindi ko man nasadya, ngayon alam kong nilibing, para rin ako nakukuhan. Dalawang mukha ng massacre, magkaibang motibo. Ang isa, tawag ng laman. Ang isa, pagkatunaw ng isipan. Subalit, parehong naghahanap pa rin ng katarungan. Hindi lang basta bitay. Dapat pag nahulan hindi na dapat patulang pa insigida. Sinpid siya na. Kasi ginawa niya sa pamilya ko hindi na makatawin, makahayop na. Ang gusto kong mangyari, unti-unti siyang patayin. Pero kahit na 10 buhay yung patay sa kanya, hindi kanya ipalit. Binasak niya aming mga pangarap. Para sa Brigada 7, ako naman, Arnold Clavio, reporting.